Naalala niya ang nakaraan, at habang nakasandal sa kamay, may bahid ng pagkainis sa mukha. Sinabi niyang noong huli silang magkita ng Pangulo, sinabi niya na kailangang ipalaganap ang biyaya ng Diyos sa mga magsasaka. Pero ang sagot ng Pangulo, pinapanatili raw niya ang relihiyosong neutralidad sa lahat ng sitwasyon. Tumingin si Hari sa malayo at may guilt sa tono, nagtanong, hindi ba dapat ay palaging nananatiling neutral? Tinignan siya ni Leon at mumiti, sabay sabing dahil sa insidenteng ito, nakakamit niya ang napakaraming pananampalataya. Sinabi ni Leon na sapat na yon upang muling buuin ang kapangyarihan at hukbo ng Lionheart ngayon. Lumapit si Hari at may pag-aalalang tanong, ayos ka lang ba? Tiningnan niya siya ng may pagtataka at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Hari, tulad ng kagustuhan ng kanyang kamahalan, napanalunan niya ang tender para sa Yellow Level Gate, pero pakiramdam niya ay imposibleng salakayin yon gamit ang mga taong pinili niya. Ngumiti siya at may mabait na tingin, sinabi niyang malalaman nila ang sagot sa sandaling subukan nila ito. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Kim na may gulat sa mukha, hindi ba si Leader Kim ang nasa harapan natin ngayon? Bumisita ito, at hawak ang kanyang ulo, sinabi nitong muli silang magkikita sa lugar na ito. Tinanong ni Kim na may ngiti sa mukha kung siya rin ba ay nakatanggap ng mensaheng pumunta roon. Tinawag daw ng chairman ng asosasyon ang lahat ng mabababang ranggo ng hunters na tulad nila at hindi niya maintindihan kung bakit. Tumingin siya sa malayo na may takot at nagtanong, iniisip mo rin ba ito? Akala niya lahat ng naroon ay A-rank at ang pinakamataas ay So-rank siguro. Tinanong ng lalaking may blonde na buhok kung si Hanhari ba ang papalapit na yon. Tinanong ng isa pa na may afro haircut kung iyon ba ang parehong Hanhari na A-rank. Narinig daw niyang siya ang may pinakamataas na presyo sa draft record. Naglalakad si Hanhari kasama ang kanyang mga bodyguard at si Gu ay tahimik siyang pinagmamasdan. Bigla siyang nagulat nang may nagsabi na dumating na ang kanyang kamahalan, si Leon Dragonia Lionheart. Naisip niya, iyon ba ang parehong survivor? Itinuro ng lalaking nakabihis pang negosyo kung saan siya dapat pumunta at naglakad siya na may ngiti sa labi. Naalala ni Gu ang isang sandali sa kanilang nakaraan at naisip niyang alam na niya noon pa man na hindi pangkaraniwan ang taong ito, pero ngayon ay nasa ibang antas na siya. Nakatayo si Leon sa entablado, nakakrus ang mga braso, at sinabi niya ngayong narito na silang lahat, sasabihin na niya ang dahilan kung bakit sila tinipon, nagre-recruit siya ng mga sundalo para sa kanyang Pantheon Guild. Nagulat ang mga tao, at saka sinabi niyang tanging ang mga makakapasa sa training at makapagpapatunay ng sarili ang karapat-dapat maging mandirigma niya. Nagulat si Gu sa narinig at naisip, hindi ba ito pagsali sa organisasyon, kundi parang pagsabak sa militar. Ipinakita ng mga bodyguard ang susunod na slide at sinabi na maaari na nilang ipaliwanag ang nilalaman ng praktikal na pagsusulit. Ipinakita nila ang Yellow Gate at sinabi na kailangang i-clear ang gate sa Samjong Station. Nagsigawan sa gulat ang mga tao, nagtanong kung totoo bang pinapapunta sila sa Yellow Gate. Hindi raw nila ito makakaya at ang pagpunta roon ay siguradong kamatayan. Isa raw itong pinakamasaklap na pagsusulit para sa kanila. Napatingin si Gu at Kim na may pagkabigla at napagtantong natural lamang ang reaksyon ng mga hunters. Ang antas at hirap ng mga gate ay hinahati ayon sa kulay, itim, pula, kahel, at sa ibaba ay dilaw, berde, at asul. Kung ang gate sa Seoul Station na pinagdaanan ni Kim ay asul lamang, para sa mga C at A-rank na hunter, ang Yellow Gate ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Nag-alsa ang mga tagapakinig at nagsigawan na kung pinapapunta sila sa Yellow Level, ibig sabihin ay gusto lang talaga silang ipadala sa kamatayan. Itinaas ng bodyguard ang kanyang mga kamay sa harap niya na may takot at sinabi na dapat ay mas tahimik sila. Kung ayaw nilang magpatuloy, maaari naman silang umalis ng mahinahon. May ilang hunters ang umalis at sinabing hindi sila kailanman pupunta sa ganoong lugar, sayang lang sa oras, mas mabuti pang umuwi at matulog. Napalingon si Gu na may pagkabigla at naisip, talaga bang hindi na sila mapipigilan ngayon? Maraming hunters ang umalis ng bulwagan at kakaunti na lang ang natira. Tiningnan sila ni Leon at itinuro ang isa sa mga naiwan, sabay sabing may gusto siyang itanong dito. Napatingin ang hunter sa sarili niya, halatang takot, at nagtanong kung siya ba talaga ang tinutukoy. Sinabi ni Leon na tama ang hinala niya, siya nga, yung mukhang nasabugan ng bomba. Tiningnan niya ito ng seryoso at tinanong kung bakit siya nanatili sa ganitong kalagayan. Tumingin ang lalaki kay Leon na nanginginig at sinabing iniisip niyang baka may mas malalim na kahulugan sa mga sinabi nito.
Tumango si Leon na walang emosyon sa mukha at sinabing naintindihan na niya ngayon ang takbo ng pag-isip nito. Tumuro siya sa susunod na hunter at tinanong kung bakit ito nanatili. Sinagot siya nito na basta't nagpasya lang siyang manatili at parang magandang ideya naman ito sa kanya. Tumingin si Leon sa isa pang hunter at tinanong kung bakit siya naroon. Sabi nito, simple lang, dahil nanatili ang kaibigan ko, nandito rin ako. Itinapat ni Leon ang daliri niya sa kanyang baba at sinabing kung ganoon may naisip siyang ideya. Itinuro niya si Gu at tinanong kung bakit siya nanatili. Nagulat si Gu, pinisil ang labi at natahimik ng ilang sandali. Naisip niyang ang guild na ito ay nilikha ng isang taong may kumpiyansa at ranggong dapat niyang samantalahin ang pagkakataon. Malakas niyang sinabi na nanatili siya dahil hindi niya iniisip na pababayaan sila nito na mamatay. Tiningnan siya ni Leon na may kasiyahan at sinabing maganda ang kanyang pag-ugali at may diwa siya. Bumaba siya mula sa entablado at sinabing gaya ng sinabi niya noon pa, narito siya upang mag-recruit ng mga sundalo at ang dangal ng sundalo ay ang pagsunod. Nagulat si Kim at Gu. Habang bumababa si Leon, sinabi niyang kung nakatanggap sila ng utos mula sa isang kabalyero, huwag nila itong pagdudahan, dapat silang maniwala sa dangal ng kabalyero at sa kanyang kapangyarihan. Ang tanging tungkulin lang nila ay tuparin ito. Ngumiti si Leon at sinabing magaling at ngayon ay dapat makinig ang lahat sa kanya. Inilahad niya ang kamay sa gilid at seryosong sinabi na dapat na silang umalis sa lalong madaling panahon, kumuha ng mga gamit at maghanda. Makaraan ng kaunting panahon sa Yellow Gate ng Samjong Station. Naglalakad si Harry sa gitna ng mga hunters na may suot na armor. Hinawakan ni Kim ang kanyang armor at sinabing medyo mabigat ito pero maganda naman ang kagamitan. Tiningnan ni Gu ang kanyang kalasag at sinabi na malamang ang lahat ng armor na ito ay rare level at siguradong gumastos sila ng 10 milyong won dito. Mga gamit itong kahit sila na nasa ranggong C at E ay hindi kayang bilhin. Napatingin siya sa gilid na may pagkagulat at nakita si Lian. Naisip niya parang simpleng bihis lang ang Harry. Hawak-hawak ni Gu ang isang helmet nang biglang lumapit si Harry sa kanya. Masaya siyang nagtanong, anong nangyari, Hunter Gu? Tinanong niya kung hindi ba maglalagay ng armor ang kanyang kamahalan. Medyo naiilang nang umiti si Harry at sinabing, mas matibay pa po ang balat ng kanyang kamahalan kaysa sa kahit anong armor. Napatingin si Gu sa kanya na parang tulala, tapos lumingon kay Lian at naisip, talagang malakas ang lalaking ito. Siguro naman ay walang magiging malaking problema. Pagkaraan ng ilang sandali. Ang Orsi ay tadtad na ng sugat at ang mga nakaarmadurang hunters ay natulala sa takot. Naisip nila, ano na namang nangyayari? Nakatayo si Leon sa harap ng bangkay na may nakakakilabot na tingin at sinabing pinipigilan niya ang sarili at nakikinig pero ayaw na niyang makinig pa. Malakas niyang sinabi, na halatang inis, na sila ay mga bastos na nilalang na hindi karapat-dapat matawag na marangal na mandirigma, mamamatay silang parang mga insekto sa lupa. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa dilaw at hawak niya ang kanyang espada sa harap niya. Sinabi niya, ito ang katarungang hindi nagbabago. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.